Ngayon may sasabihin ako sa iyo isang bagay na kukonting Kristiyano lang nakakaalam. Ang banal na espiritu ay mayroong napaka-sensitive na personalidad. Ayun yung personalidad ng banal na espiritu. Sinabi sa Efeso 4:30. And do not grieve the Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. At ang salitang grieve sa Grego ay saktan. Huwag niyong saktan ang banal na espiritu o ang damdamin o gumawa ng mga kasalanan na ikakasakit niya. Kaya madali nating masaktan ang damdamin ng banal na espiritu pag gumagawa tayo ng mga hindi naayon sa kagustuhan niya. Pero alam mo ba na sa Efeso din, 4:31, itinuturo dito kung ano yung konkreto na mismo kinakalungkot ng banal na espiritu. Ngayon, ito, malamang hindi ito yung iniisip. Ito yung sinasabi. Tapon nyo ang lahat ng pait, galit, init ng ulo, ingay, at masamang salita mula sa inyo. Kasama ang lahat ng mali siya. Kaya kapag yung pangit na thoughts pumasok sa isipan mo, lumilipad niya ang Holy Spirit. Kapag yung nagalit ka ng konti, nasigaw ka, lumilipad niya yung Holy Spirit. Diba? Kapag ka nagkaroon ka ng kasalanan, yun nga, yung mga bagay na hindi niya gusto, umalis siya. Ngayon, pagka nagigrieve natin ng Holy Spirit, hindi ibig sabihin na nawawala na yung ating kaligtasan. Yun nga, tulad ng sinabi sa Efeso 4:13. Kumbaga para na tayong nakaglu, hawak na tayo ng Panginoon, hawak na tayo ng Diyos. Pero nawawala natin, pag ginagawa natin, nawawala natin yung presensya niya, nawawala natin yung kapayapaan na dulot niya, nawawala natin yung joy. Kumbaga parang nagtatampo siya. Pero pagka nanalangin ka, mayroon kang puso na bumalik at magbago rin talaga. Siyempre, babalik at babalik yung Panginoong Jesucristo o yung Holy Spirit sa'yo. Kumbaga pag nagigrieve mo siya, nalulungkot siya sa'yo. Pero yung conviction na nararamdaman mo, yung guilt, ayun talagang dapat mong maramdaman. Hindi ibig sabihin na hindi ka naligtas. Dahil mahal na mahal ka nga ng Diyos Ama.